Hello, good day. Andito na naman ako guys para gumawa na naman ng libangan. So, mag-exercise dapat ako. Pero, bibigyan na naman ng stress ang alaga ko. So, i-relax ko muna ang aking utak bago mag-exercise. Kaya naisipan kong gumawa itong video. At i-try ko ulit itong aking wireless microphone. Kasi kagabi guys, ang ginamit, hindi siya gumana. Sabi ko, lubat siguro. Pero sabi ko, paano naging lubat? Ay, charge ko naman yun magdamag. So, charge ko rin ito magdamag. Tanggal ko lang. So, i-try ko ulit kung baka hindi na naman marinig yung boses ko. So, isaksak ko na ito. Receiver ang tawag dito. So, siguro okay na ito. Kasi kagabi, kidlap siya. Parang ganyan, kumukurap-kurap. Siguro dapat steady yung kulay niya. Ibig sabihin, hindi siya lubat. Pero pagka mag-blink, ano siguro yun? Yun yung lubat kayo kagabi. So nga guys, naka-ready ako mag-exercise. At before ako mag-exercise, ang ginagawa ko minsan ay kumakanta or lip-sync or sumasayaw. Then, minimix ko ng exercise or gumagawa muna ako ng pictorial, taking pictures, alam mo na yun, libangan. Tapos, biglang umarangkada itong aking alaga. Biglang umarangkada, nagpasaway. So, nag-start na naman ako ma-stress sa kanya. Yung matigas talaga ng ulo niya, guys, kahit anong sasabihin mo. Matigas ang ulo. Kung alam niya may gagawin ako, doon siya aarangkada. Kung wala akong ginagawa, yun, uupo lang siya, tutulog ng tulog. Alam niya may gagawin na ako, doon siya umaarangkada. Yun nga guys. Ewan ko napanood niyo yung aking video na gumawa ko ng vlog about doon sa sahod ko kahapon. Tapos na nagkamali ang amo ko. Tapos binawas niya yung pinabili ko na gamot. Kung sa tutuusin guys, yung mga mababait na amo, alam nilang worker kanila, kung baga ay sagutin na nila yung gamot. Pero dito kakaiba. Hindi nila sagutin ang gamot guys. Binawas sa sahod ko. Nakakatawa. Tapos ang kapal pa ng mukha. Tapos sasabihin pa niya sa akin, kasi mga purol ng mga gunting sa garden. Kaya siguro 3 days na ako guys. Kaya lahat ng damo ngayon guys naghahabaan. Kasi ang bilis talaga tumubo ng kugon. So naghahabaan. Tapos sabi niya, ang gagamitin ko daw guys ay itak or karit. Kita ko na yung aking costume. Ito, gawin kong karit guys. Kasi sabi niya, hawakan ko daw yung damo. Tapos ganunin ko. So karit yun guys. O anong tawag dyan. Basta sundang o itak o karit. Yun daw ang gamitin ko. So tingnan ko mamaya. Kasi lalabas ko mamaya guys. Kasi meron akong magbubungkal ako doon ng lupa. Bungkalin ko yung lupa doon. Tapos may itatanim ako na talbos ng kamote. Yung pinag-alisan ko ng talbos ng kamote, yung tangkay, hindi ko siya tinatapon. Kasi bala kong itanim. May tanim na nga ako doon sa kabila eh. Kaso kulang sa lupa. Kaya namamatay siya. Kulang siya sa lupa. Hindi naman lahat totally namamatay. Yung iba, buhay. Pero yung iba, kumbaga hindi siya magandang tubo kasi kulang sa lupa. So, after itong video ko na to guys, mag-exercise na. Yan, tulog na siya. Tulog. Pinagalitan ko siya. Sabi ko kung kailan ako balak na mag-exercise, doon ka umaarangkada. So, dahil ako ay matiisin, tinitiis ko at ayoko magtambay guys. Kasi alam ko maraming tambay ngayon na OFW, na mga Pinay na umaalis sa mga amo, na hindi nakatiis sa amo, may mga problem sa amo, umaalis. So, natatambay sila, walang job order. Lalo na dito sa Taiwan guys, iba-ibang lahi na pinapapasok. Kung baga, kaming mga Pinay, mga Pinoy, ay hindi na sikat sa Taiwan dahil pinapapasok na ang iba-ibang lahi dito sa Taiwan. So, hindi na talaga masyadong sikat ang mga Pinoy. Kahit katulad noon na demand talaga ang mga Filipino. Pero, simula nang pinapapasok, inaprubahan yung batas na magpapasok sila ng iba-ibang lahi, ayun, hindi na sumikat ang mga Pinoy. So, yan lang guys. So, tinitiis ko lang talaga guys. Tingnan ko matiis ko hanggang 2026 na sobrang nai-stress ako sa kanya araw-araw. Thank you so much for watching and please follow me. Bye for now.